We choose unity over division, dialogue over conflict, and cooperation over confrontation. Why these baseless accusations? The answer is simple: to divert attention from the mounting evidence of fund misuse under her leadership at the Office of the Vice President and Department of Education. Binasag na rin ni House Speaker Martin Romualdez ang pananahimik sa isyu ng umano'y pagpapabagsak niya kay Vice President Sara Duterte na may kaugnayan sa ambisyon sa politika sa taong 2028. Habang nanonood si Duterte sa People's Center ng House of Representatives, binanatan ni Romualdez ang pangalawang Pangulo sa isyu ng maling paggastos ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Sabi ni Romualdez, ang mga paratang na sinisiraan niya si VP Sara ay direktang pagtatangka na mawala ang tiwala ng publiko sa institusyon. To undermine them is to weaken the foundation upon which our nation stands. My colleagues, I call on you to stand with me in defending this institution. Ipaglaban natin ang dignidad ng Kongreso. Ipaglaban natin ang katotohanan. Ipaglaban natin ang ating demokrasya. We should not allow individuals to ruin this great nation with their manipulative tactics, their troll armies, or their few blind followers. We owe it to the Filipino people to remain steadfast in our mission to pass laws that improve lives, protect freedoms, and ensure a brighter future for all. Hindi rin anya dapat baliwalain ang mistulang pagbabanta ni Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, gayon din kay First Lady Liza Araneta Marcos at sa Speaker. Lubhang mapanganib umano ang pahayag ng Vice Presidente na kailanman ay hindi pa narinig o nangyari. Tahasa namang iginiit ni Romualdez na ang layunin ng mga walang basehang akusasyon ay upang ilihis ang tunay na issue sa lumalakas na ebidensya ng maling paggamit ng pondo. Punto pa ng leader ng Kamara, hindi nila kukonsintihin at tatanggapin ang mga paliwanag na tila umiiwas upang malaman ang katotohanan, lalo't nangangailangan umano ng sagot ang mga questionableng disbursement at kawalan ng transparency sa confidential funds. Inihayag ni Romualdez na hindi optional ang pananagutan at hindi negotiable ang transparency, kaya ang sino mang pinagkatiwalaan sa pondo ng bayan ay dapat handang magpaliwanag kung saan at paano ito ginastos. Samantala sa isang ambush interview sa Kamara, tiniyak ni VP Sara na handa siyang humarap sa NBI upang sagutin ang issue ng umano'y assassination plot. I would gladly answer yung gusto nilang mga tanong na isasagot. Pero dapat sumagot din sila sa mga tanong mo sa kanila. Mag-uusap na lang kami doon pag nandun. Sa huli, nanawagan naman si Romualdez sa mga kapwa mambabatas na samahan siya sa pagtatanggol sa integridad ng mababang kapulungan ng Kongreso laban sa anumang pag-atake at paglabag sa mga protokol. Itinataguyod umano ng Kamara ang rule of law, transparency at accountability at ang mga prinsipyong ito ang pundasyon ng demokrasya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.